Okay, I am thirsty. At ang pinakahuli, John chapter 19 verse 20, when Jesus had tested it, He said, nung matapos yan sipsipin yung suka, sinabi niya, tapos na. It is finished. Then He bowed His head and released His spirit. It is finished. Say it again, it is finished. Again. Tapos na. Anong tinapos niya? Hindi yung patay lang siya, kundi tinapos na niya ang kailangan ng kautusan, na ang tunay na kautusan, ang re-record ng tunay na kautusan, pagdating sa kabayaran ng kasalanan, hindi na ang dugo ng hayop, kundi ang dugo ng Panginoon Jesucristo, walang kapintasan ni anumang uri ng kasalanan. Kaya mga minamahal, it is finished. Hindi mo na kailangan magdusa, hindi mo na rin kailangan magpenitensya, hindi mo kailangan magsakripisyo para ikay maligtas, kundi tinapos na ni Kristo ang kaligtasan. Ang kailangan mo lamang, kapatid, kaibigan, ay tanggapin mo ang kaligtasan na ibinibigay niya sa iyo na walang anumang bayad. Balikan natin kayo, sabihin natin biyaya. Kaya ito yung biyaya ni Lord. Blessings ito ni Lord. Sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, you are saved by grace. Say grace. Through faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kailangan mong manampalataya. At hindi sa iyong mga mabubuting gawa, kaya ka naligtas. Naligtas ka dahil sa biyaya ng Diyos. Okay. Malapit na ako matapos. Listen carefully, please. Okay. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Napansin ninyo? Naligtas ka sa biyaya sa pamamagitan ng anong kailangan para ang biyaya ay dumating? Lakasan nyo. Pananampalataya. Ang biyaya ay nandiyan na. Ulitin ko muli yung example ko kanina. Ang tubig ay nandiyan na. Bago ka pa isilang sa mundo, ang tubig ay nalikha na. Ang kailangan mo lamang umigib ka para makainom ka. Tama? Hindi mo kailangan magpapawis para magkaroon ka ng tubig. Yung tubig mo, yung pawis mo ngay galing pa rin sa Diyos tubig pa rin yan Naligtas ka sa biyaya sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos. Hindi mo pinagpaguran, kaloob ng Diyos. At hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Hindi dahil sa galing mo, kaya ka naligtas. Hindi dahil sa matalino ka, kaya ka naligtas. Hindi dahil sa mayaman ka o mahirap ka, kaya ka kinahabagan, kaya ka naligtas. No. Ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Verse 9, hindi ito bunga ng iyong mga gawa. Kaya't walang dapat maipagmalaki ang sinuman. Sabi natin muli, biyaya. Pero ano ang biyaya? Ang biyaya ay mangyayari sa buhay mo pag ikaw ay palataya. Kung wala kang pananampalataya, paano magpo-flow ang biyaya? This is the requirements. Ano ngayon ang pananampalatayanan mo? Yun ang tanong. Ang pananampalatayanan mo, walang iba kundi ang ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo more than 2,000 years ago nung natigis ang kanyang sariwang dugo at ay sapat na para mahugasan ka sa kasalanan mo. Ngunit mahugasan ka lamang sa kasalanan mo kapag ipinahayag ng labi mo ang kasalanan mo. Ibig sabihin, patawarin niyo po ako, Panginoon, sa lahat kong mga nagawang kasalanan. Linisin niyo po ako ng inyong banal na dugo
At Lord, manahan ka sa puso ko. Ang pangako ng Diyos, ang lahat ng humingi ng kapatawaran, pinatawad ng Diyos at nilinis siya sa lahat ng kanyang mga kalikuan sapagkat siya mismo na iyong pinanampalatayaan ay Diyos na matuwid. First John 1:9. Tanong ngayon, sino dito nananalig kay Jesucristo? Nananalig ba kayo sa Kanya na siya lang ang tagapagligtas? Wala nang ibang tagapagligtas. Walang tao sa buong mundo na nagsakripisyo para sa kapakanan mo, kaligtasan mo at kaligtasan ko. Wala. Kundi ang Panginoon Jesucristo lamang na nagkatawang tao. Okay, para lalo nyo maintindihan, John 3:16 muli, John 3:16. Kaya't gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pag sinabi natin sanlibutan, tao. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang ang sinuman, napansin niyo po yung word na, upang ang sinuman, decision yon. Upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya. Hindi yung maniwala, kundi sumampalataya. Ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tumingin kayo sa akin dito. Ang kaligtasan po'y para sa lahat ng tao. Hindi sa espesyal na tao. Para sa lahat ng tao. Ngunit, ang lahat ng taong ito, ang kanilang kailangan gawin para maligtas at magtamo ng buhay na walang hanggan, kailangan nilang sumampalataya. Maraming relihiyon ayaw sumampalataya kay Jesus. Marami pong mga tao naniniwala lang kay Jesus pero hindi sumasampalataya kay Jesus. At paano ka sasampalataya? Ganito yun. John chapter 1 verse 12 to 13. Ang lahat ng nanalig at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban sila ng karapatan maging anak ng Diyos. Napakaliwanag, basa sa English. But to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Hindi magiging anak ng Diyos ang tao hanggat hindi niya tinatanggap ang Panginoong Jesucristo. They are reborn not with physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. Sila'y naipanganak na muli, hindi sa pamamagitan ng kanilang pisikal o kagagawan ng tao, kundi sa pamamagitan lamang ng habag ng Diyos. Kaya pala, pag hindi na born again ang tao, hindi siya maliligtas. At hindi rin mabuborn again ang tao hanggat hindi niya tinatanggap si Jesus sa kanyang puso bilang tagapagligtas ng buhay niya. Nagkaintindihan tayo ngayon? Kaya, ito ang reason kung bakit si Kristo ay nagkatawang tao. Ngayon, balik tayo ngayon sa biyaya. Kaya pag sinabi natin biyaya, hindi ikaw ang nagsakripisyo, kundi tinanggap mo yung nagsakripisyo. Oh, maliwanag ba? Okay, ngayon, napansin nyo ang hangin? Binibili mo ba yung hangin? Libre, biyaya ng Diyos. Ngayon, may lakas ka ba? Sino may lakas ngayon? Biyaya ng Diyos, hindi sa nag-vitamins ka. Biyaya ng Diyos. Ngayon, nakakakain ka ba? May panlasa ka? Biyaya ng Diyos yan. Mayroon ba nabuborn again? Sa pamagitan ng buhay mo, marami ba nakakatanggap kay Lord? Biglang humina na.
May mga na-born again na ba sa pamamagitan ng, meron na ba nakakilala kay Jesucristo sa pamamagitan ng buhay mo? Biyaya ni Lord yan. Ibig sabihin, kinasihan ka ng Diyos para maibahagi ang salita ng Diyos. Nakakapagsalita ka ba? Bakit mas malakas dito kaysa dito? Tayo na lang mag-usap. Nakakapagsalita ka ba? Kung nakakapagsalita ka, biyaya yan ng Lord. Maraming tao dyan hindi nakakapagsalita, pipi. Nakakakita ka ba? Biyaya ng Diyos yan. Kaya dapat mo lagi siyang pasalamatan. Biyaya. Biniyayaan kang makapaglakad. Biniyayaan kang mabuhay ngayon. Biniyayaan ka na marinig mo ang salita ng Diyos ngayon. Biyaya yan. At kapag tinanggap mo si Lord, lalong umaapaw ang biyaya ng Diyos sa'yo. Namumuhay ka ba ng may kabanalan? Biyaya ng Diyos yan. Dahil hindi mo naman talagang magagawang banalin ang sarili mo. Ang Diyos lang ang nagpapabanal sa'yo. Hindi yung, ako'y magpapakabanal para ako'y maligtas. Sa totoo lamang, ang Diyos ang nagsabi, be holy for I'm the Lord your God is holy. Meaning to say, magpasakop ka sa akin dahil ako mismo ay banal na Diyos mo. Hindi ka magkakaroon ng kabanalan kung hindi ka nagpapasakop sa akin. Simple lang, mananatili kang uhaw kapag hindi ka uminom ng tubig. Ang tubig hindi mo ginawa, kundi nilikha ng Diyos yan. Pero ikaw ay mawawalan ng uhaw kapag kinuha mo ang tubig at ininom mo. Ang biyaya ng Diyos, tinatanggap. Tanggapin mo ito at ito ang siyang magbibigay ng kaligtasan mo. Kaya mo ito tatanggapin ngayon, nagdesisyon ka dahil ikaw ay palataya. Hindi gagana ang biyaya pag walang pananampalataya. Ulit, hindi. Kung walang, sino ngayon nananampalataya kay Lord? O, di biyaya ng Diyos ay aapaw sa buhay mo. Hallelujah! Say hallelujah! Ngayon, kapag dumating yung panahon, parang wala ka ng amor na mag-share ng Word of God, palayo ang biyaya ng Diyos sa'yo. Pag dumating yung time na namumuhay ka na sa maling pamumuhay, palayo ang biyaya sa'yo. Kaya kapag may tukso, lumapit ka lalo kay Lord. Lord, tulungan mo ako, biyayaan mo ako. Pag dumating yung pagsubok, lalo kang lumuhod kay Lord. Lord, biyayaan mo ako na mapagtagumpayan ko lahat ito. Meron kang problema, Lord, biyayaan mo po ako. Help me. At again, bawat taong lumalapit kay Jesus ay taong nagpapakumbaba, kaya siya'y tatanggap ng biyaya. At salamat sa Diyos dahil may 2,000 taon na nakakaraan, tinapos na ng Diyos ang pagdanak ng kanyang sariwang dugo. Hindi ka na ngayon nabubuhay sa Old Testament na ikaw ay magpapatay ng hayop para maghandog ng dugo at ibibigay mo sa mga saserdote. Yung dugo ni Kristo available hanggang ngayon at sa darating pa na panahon hanggang sa hinihintay natin ang pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Amen? Ngayon, Romans chapter 6, verse 1 and 2. Dito ako magtatapos. Romans 6, verse 1 and 2. Ang sinabi niya ay ganito. Basa. Okay, Tagalogin natin. Ano ngayon ang sasabihin natin?
Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Of course not. Since we have died to sin, how can we continue to live in it? Kaya kung kayo po ngayon ay na-born again na, huwag kayo mamumuhay sa kasalanan. Kaya sabi nga niya, dahil basta naligtas ka sa biyaya, kaya ikipatuloy na mamumuhay sa kasalanan, hindi. Kaya nga nung kayo po hindi pa born again, namumuhay sa kasalanan. Nung na-born again kayo, nawala kayo sa pamumuhay sa kasalanan. Di huwag kayong babalik sa buhay pagkakasala. Sumunod kayo sa Panginoon, mamuhay kayo ng may kabanalan. Kaya ang sabi ng Bible, ang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao siya pawang bago na. Kapag ang tao po'y sumampalatay kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang bisyo. Wala na ang dati niyang masamang ugali. Siya pawang bago na. Sa lahat ng mga visitors namin, hindi aksidente po ang inyo pong pagdalo ngayon pong umaga. Mamuhay kayo ng may pananalig kay Jesus. At ang tunay na pananalig, sinasabi natin, Lord, kailangan ko po kayo. Kayo po ang manahan sa puso ko. Tinatanggap ko kayo bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. At hindi po ako kailanman tatalikod sa iyo. See? So, kailangan mo ba ang relihiyon para mabuhay? Hindi. Kailangan mo ba ang relihiyon para maligtas? Hindi. Sinong kailangan mo lang? Si Jesus. Bakit? Lahat ng tao na nagtatag ng relihiyon, namatay, inilibing, hanggang ngayon ay patay. Pero si Kristo ng Kristyanismo, namatay, inilibing, muling nabuhay. Nasa Kanya ang buhay na walang hanggan, matitiyak nating lahat. Say yes! Yan ang biyaya ni Lord. Jesus is alive. Tumayo po tayong lahat. Praise God. Praise the Lord. Our God is alive. He is risen. Amen? Siya lamang po mga minamahal ang nagliligtas ng ating buhay. Wala nang iba pa. Shall we sing that song? Lord, you're the only one who saved my soul. Lord, ikaw lang po ang nagligtas ng aking kaluluwa. Acknowledge, lahat ng nananalig patungkol po dito, sabihin po natin yon. You're the only one who saved my soul. Lord, I am here to serve you more. Lahat ng tinubos ni Kristo, maglingkod sa ating Panginoon. Shikararabasyanda. You're the only one who saved my soul. You're the only one who sacrificed. You shed your blood in Calvary to wash my sins away. Your love and mercy, grace never ends. You're the only one who saves my soul. You're the only one who sacrificed. You shed your blood in Calvary to wash my sins away. Your love and mercy, grace never ends. I am here to serve you more. I am here to give my life a pleasing sacrifice. I am here to do your will. Use me, Lord, as long as I live. You fill me up with your
to do your will. Use me, Lord, as long as I live. I am here to serve you more. I am here to give my life a pleasing sacrifice. I am here to do your will. Use me, Lord, as long as I live. Nandyan ba kayo para sabihin, Lord, narito po ako, sumasampalataya sa iyo. Ikaw na nagmahal sa aking kaluluwa. Lord, narito po ako, ibinibigay ko ang buhay ko sa iyo. Question, because the Lord is thirsty of your love. Are you willing to give your life for God? Are you willing to give your love for God? Can I see the hands of those people who wants to love the Lord? Hallelujah. Okay. At dalawang kamay mo, sabi mo sa Kanya, Lord, I am here to serve you more. Come on, sing the song. I am here to serve you more. I am here to give my life a pleasing sacrifice. I am here to do your will. Use me, Lord, as long as I live. As long as I live. Mula sa puso, mula sa puso. One more time. I am here, Lord. I am here to serve you more. To serve you more. I am here to give my I life. am here To give my life a pleasing sacrifice. I am here to do your will. to do your will. Use me, Lord, as long as I live. Bilang nananalig sa Panginoon, this time, lahat na naghahandog ng kanilang buhay sa Diyos, I'm inviting you to step forward, pumunta sa unahan, at sabihin sa Kanya, Lord, narito po ako, here I am to serve you more. Lahat na handang maglingkod kay Lord. Say it, Lord, I am here. I am here to serve you more. To serve you more. I am here To give my life a pleasing sacrifice. I am here to do your will. to do your will. Use me, Lord, Use me, Lord, as long as I live. for the last time, I am here. I am here to serve you more. I am here to give my life a pleasing sacrifice. I am here to do your will. Use me, Lord, as long as I live. Use me, Lord, as long as I live. Use me, Lord. Use me, Lord, as long as I live. Lahat na nagmamahal kay Jesus, itaas ang kamay muli at sabihin natin, Lord, ang aking buhay ay lubos na nagpapasalamat sa pag-ibig mo sa akin bilang isang taong makasalanan. Panginoon, sa oras na ito, sumasampalataya ako dahil sa pag-ibig mo sa akin. Inihandog mo ang iyong buhay. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo. Natigis ang iyong dugo upang tubusin ako
lubusin sa lahat ng kasalanan ko. sa lahat ng kasalanan. Patawad po, Panginoon. Patawad po, Panginoon. Linisin mo ako Linisin mo ako sa aking mga kasalanang nagawa, sa aking mga kasalanan. na isip at sinalita, Naisip at sinalita mula sa pagkabata mula sa pagkabata hanggang kasalukuyan. hanggang kasalukuyan. Sumasampalataya ako Sumasampalataya ako na sa oras na ito, sa oras nabuhay ka na mamuli. na buhay ka na magmuli. Sumasampalataya ako Sumasampalataya na ako ngayon na ako ngayon ay pinatawad mo. ay pinatawad mo. Manahan ka sa puso ko. Manahan ka sa puso ko. Tinatanggap kitang tunay Tinatanggap kitang tunay bilang tagapagligtas bilang tagapagligtas at Panginoon at Panginoon ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po. Salamat po. Isulat mo ang aking pangalan Sulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit sa aklat ng buhay sa langit at huwag hayaang mabura at huwag hayaang mabura hanggang sa iyong pangalawang pagbabalik. hanggang sa iyong pangalawang pagbabalik. Salamat po Salamat po sa buhay na walang hanggan sa buhay na walang at sa karapatan at sa karapatan maging anak ng Diyos maging anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Baguhin mo po ako Baguhin mo po ako sa aking masamang ugali sa aking masamang at ugali masasamang bisyo at masasamang bisyo at mga maling kinagisnan. pinagis na. Ako na lang mananalangin, manatili kayo na kayo nakapigit, ako na lang mananalangin. Lord, lahat ng sumampalataya sa iyo, tulungan mo kaming lahat mamuhay ng may kabanalan ayon sa iyong biyaya. At hayaan niyo din kaming lahat ay makapaglingkod sa inyo na maraming tao, Father God, ay maborn again bago ka dumating, O Diyos. Alam namin napakalapit na niyo pong pagbabalik. I pray, wala ni isa mga membro ng pamilya ng mga taong narito, God, ang hindi maliligtas. Lahat, Panginoon, ay magtatamo ng buhay na walang hanggan. Salamat po, dakilang Diyos. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak. Padaluin ang kagalingan sa anumang karamdaman. In Jesus' name, payamanin niyo po ang iyong mga anak, financially at materially. Higit sa lahat, lalong yumaman sila sa kanila pong espiritual na pamumuhay. Maglilingkod kami, Panginoon, sabay-sabay hanggang sa pangalawang pagbabalik mo. Salamat, dakilang Diyos. Tanggapin niyo po ang kagalingan sa pamamagitan ng mga latay na tinamo ni Jesus. Tanggapin niyo ang inyong kagalingan. Sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang mga latay na tinamo, kayo ay gumaling. Receive your healing right now. Receive your healing in your heart. Yes. Sa iyong buong katawan, sa iyong ovary, anumang arthritis, o anumang pagkabulag, pagkabingi, panakit ng ulo, walang karapatan na ito'y dumaloy sa puso inyo. Maging wala rin karapatan ng cancer na dumaloy, nilumapit sa inyo. In Jesus' name. Instead, manatili kayong malulusog, matagumpay, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Lahat ng kinasihan at pinagpala ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen and Amen.